I have a fearless forecast ngayong 2021. Ask me what? Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Alam nyo, ang year 2020, last year, it's a roller coaster ride for all of us. At marami sa atin ang nag-expect that year 2020 is a year of blessing, a year of favor, a year of breakthrough. Kasi nga, 2020, parang vision eh. Very optimistic tayo ng year 2020. Yes, parang year of breakthrough to. Especially sa ating mga Pinoy, di ba? Usong-uso sa atin yung mga dream board, yung mga New Year's resolution, meron tayong mga goal setting na gusto nating abutin, di ba? Every year ginagawa natin yun. And we have a bigger goal. We have a bigger dream. And that's good and that's great. But the unexpected happened. Marami sa atin ang nagimbal sa nangyari last year nung tinamaan tayo ng COVID-19. At talagang kumalat to sa buong mundo like a wildfire. Mabilis pa nga sa chismis eh. Di ba? Then the WHO announced that the world is experiencing pandemic. Alam nyo, sa buong buhay ko, ngayon lang ako talaga naka-experience ng sinasabing pandemic. Kasi nangyari to last 100 years ago. And now, sa generation natin, ay nagkaroon na naman ng another pandemic. Most of the country all over the world, talagang nag-implement sila ng total lockdown na talagang walang lalabas ng bahay para hindi na kumalat at makahawa itong virus na to. Lahat tayo ay nagulat, nagulantang. Ang marami sa atin ay namatayan ng mga kapamilya, kamag-anak. Yun yung masakit eh, di ba? Yung bigla na lang unexpectedly na namatayan ka ng mahal mo sa buhay. At ang nakakalungkot pa nun, pag tinamaan ka ng COVID-19 at ito ang kinamatay mo, ay hindi mo man lang maiyakap yung mga mahal mo sa buhay. Hindi ka man lang makakapag luksa. And marami din sa atin ang talagang naka-experience ng financial problem dahil natanggal sa trabaho, napilitan yung mga kumpanya na talaga magsara dahil nga walang kita, walang income at maraming negosyo ang nalugi, talaga nagsara dahil sa pandemic na to. Sobrang nakakalungkot. Kaya marami sa atin ngayon ang nakaka-experience ng depression. Pataas ng pataas ang rate ng suicide, ng mga nagsusuicide because of this pandemic. And sa atin naman mga Katoliko, ay na-deprive tayo para sa pumunta ng mga sacrament, umattend ng Mass every Sunday, mag-receive ng Holy Communion. Especially, di ba, yung confession na wala din. Kailangan natin to sa spirituality natin, yung mga sacramentals natin sa Catholic faith. Lalo na yung pag-take natin ng Holy Communion. And yet, na-deprive tayo doon because of this pandemic. Yung iba naman, araw-araw ay bumibisita ng Blessed Sacrament at nawala yun dahil sa pandemic na to. Nahinto yung mga religious gathering, yung mga mass gathering. At talagang marami sa atin ang naka-experience ng spiritual dryness. Ako, inamin ko, na-experience ko yun. Kung isipin natin, ay sobra talagang nakakalungkot ang nangyari
last year, ng year 2020. At marami sa atin ang kino-question si Lord. Bakit niya inalaw itong virus na to? Bakit niya inalaw itong na magkaroon ng pandemic? Mahal niya ba talaga tayo? May awa ba talaga siya? Kasi kung totoong may awa siya, bakit niya inalaw itong virus na to? Marami sa atin, yan ang tanong. And the world experienced total doom. And we are in despair and darkness. Marami din ang nagtatanong, where is God in all of this? Tinatanong mo din ba yan? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? If you are that person I'm speaking to right now, here's my word for you. Hindi pa tapos ang Diyos sa magandang plano niya sa buhay mo. And guess what? No pandemic, no virus can ever stop the amazing plan of God in your life. Walang pandemic ang makakapigil nun. Walang virus ang makakapigil ng plano ng Diyos sa buhay mo. Yes, we are in crisis right now. We are in chaos right now. We are in doom right now. We lost our loved ones. We lost our dreams. We lost our job. We lost our hope. We lost our business. We lost our loved one. But we will never lose the love of God. And He will be the same yesterday, today, and forever. Hindi magbabago ang disposisyon ng Diyos para sa buhay mo. Hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos na gusto niyang ibigay sa iyo. Year 2020, last year, talagang naging mahirap para sa atin. Parang every month na lang, meron na lang puro bad news, crisis, at parang hindi na natapos. Di ba? Parang merong existing na problem and then another month, hindi pa nga tapos yung problema na to. Ito na naman, may problema na naman. Parang katulad nung nangyari sa bagyong Ulysses, di ba? Na hindi pa nga tapos yung problem natin sa COVID. Tapos ito, tinamaan pa tayo ng bagyong Ulysses. Tapos na ang year 2020 at year 2021 na ngayon. Marami sa atin na iniisip, kaduktong lang ba to ng year 2020? Yung delubyo ba na nangyari sa atin ng year 2020 ay magpapatuloy lang ngayong year 2021? Alam mo kapatid, kung nabigo ka last year, hindi yan dahilan para sumuko ka. Hindi yan dahilan para huminto ka. Yes, life may be hard for all of us, but it doesn't mean na dapat na mag-give up ka. It doesn't mean that you need to throw in your towel. God is not finished with you yet. Kaya nga sabi ko sa isa sa mga vlog ko, di ba, na hindi madali ang pagsunod sa Diyos. Hindi madali. May madali ba? Even sa pagsunod sa Diyos, hindi madali. Pero mas gugustuhin ko na sundin ang Diyos. Dahil pag sinunod mo si Lord, walang talo sa Diyos. Hindi mo man makuha ang pangarap mo sa mundong to. Mas malaki naman ang naghihintay na blessing at gantimpala sa mga taong sumusunod sa Diyos at binigay ang kanilang buhay. No material things in this world ang makakapantay nun nung salvation na kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Friends, 2021 na ngayon at tapos na ang 2020. Hindi to reason para huminto ka. Kung sobra ka na-hit ng year 2020, hindi to reason para huminto ka at para sumuko ka. Para huminto ka magdasal at para huminto ka magtiwala sa Diyos. Because God will always be faithful. Yung nangyari sa year 2020, it can become the greatest blessing that the world will have. Yes, naniniwala ako na ang year 2020, marami tong binago para sa atin lahat. And yes, I declare that today there will be a great blessing that are happening in your life right now. There is miracles that are happening in your life right now. Na yung trials na na-experience mo ngayon, God will allow it because God wants to bless you. God is preparing you for a bigger blessing. Alam mo, hindi mo man yun nakikita ngayon, but in the spiritual side, may ginagawa ang Diyos. He can use even the worst
part in your life. Bakit? Kasi ako, na-experience ko yun eh. Ginamit ng Diyos yung pinakapangit, pinakabasurang nangyari sa akin at it became my biggest blessing. Ito lang isipin nyo. Last year, talagang naging blessing din yun. Marami sa atin. Dahil most of us ay puro work. Puro work ng work. At minsan, hindi na tayo nagkaroon ng time para kausapin si Lord, mag-contemplate, mag-reflect, 'di ba? Or wala kang time sa family mo kasi puro work ka eh. Pero ano nangyari? Biglang huminto ang lahat. All of the sudden, hindi ka na makapagtrabaho dahil nga nag-lockdown. At ang dami mong time. Nagkaroon ka ng mas maraming time para mag-isip, para huminto, at para mag-reflect sa buhay kung ano ba talaga ang plano sa'yo ni Lord. At mas nagkaroon ka ng time para magbasa ng Bible, magdasal, at magkaroon ka ng time sa mga anak mo, sa pamilya mo, sa asawa mo. Nagkaroon ka ng mas maraming time eh. Di ba? Ito yung naging blessing para sa'yo. Alam mo, kahit maraming tayong pinagdaan ng year 2020, meron pa din tayong blessing na dapat ipagpasalamat. Hanggang ngayon, patuloy pa rin tayong binibless ni Lord. Alam mo anong patunay? Buhay ka pa rin ngayon. You are still alive. Alam mo ba na last year, almost 1 million ang namatay sa COVID-19. Pero ikaw, humihinga ka pa rin, buhay ka pa rin. At yan ang patunay na meron pang magandang plano at meron ka pang purpose sa mundong to at gagamitin ka pa ni Lord. At yan ang gusto kong baunin mo ngayong year 2021 na magkaroon ka ng expectant heart, na nag-expect ka na i-bless ka ni Lord, nag-expect ka na may magandang mangyayari sa 2021, na maging open ka sa lahat ng plano ni Lord sa buhay mo. And today I declare that year 2021 will be the best year for all of us. 2021 will be the year of restoration. Lahat ng nawala sa iyo ng year 2020, kayang palitan niyan ni Lord in one snap of a finger. Pero si Lord, inalaw niya lahat mangyari to na medyo ginulo niya tayo, medyo nagkaroon tayo ng trials and problems. Kasi piniprepare niya tayo for much bigger blessing. Piniprepare niya tayo for a bigger reward. Nililid niya tayo sa totoong purpose natin sa mundong to. Alam mo ba bakit may year 2021? Alam mo kaya may year 2021? Kaya buhay ka pa rin ngayong 2021 dahil mabait at tapat ang Diyos. Kaya may year 2021 ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. He allow us to live for another year dahil mahal na mahal niya tayo at hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. God is not finished with you yet. The best is yet to come. God is still good, and His mercy and grace will always be with us. At lagi kang magtiwala sa Diyos dahil alam niya kung anong mas makakabuti para sa'yo. Kaya ngayong year 2021, sabay-sabay nating sabihin that I conquered 2020 with Jesus. Sabihin mo nga, I conquered 2020 with Jesus. I hope na na-bless, na-inspire ka sa message ko ngayon. Kung nagtatanong ka kung saan makakabili nitong t-shirt na to, and by the way, isa to sa bagong design natin sa ating merch. Kung interested ka na mag-order ng t-shirt na to na I Conquered 2020 with Jesus, sa dulo ng video na to, dun mo malalaman kung paano ka mag-order ng I Conquered 2020 with Jesus. Yan. Make sure na i-share mo itong video na to sa mga friends and relatives mo na alam mo na sobra silang mabibless dito sa vlog na to. And after this vlog, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to support my channel and be part of my supporters group, kung sa Facebook mo to pinapanood, meron ka makikitang support now button sa baba ng video na to. At kung sa YouTube mo to pinapanood, meron ka makikitang join button sa baba ng video na to.
Okay, so thank you so much. God bless you more abundantly. Dito sa ating online store, makikita mo na meron tayong mga bagong release na mga design, yung I Conquered 2020 with Jesus at itong Disipulo shirt natin. At syempre, available pa rin ang ating top sellers na Katoliko Ako shirt. Paano ka nga ba pwedeng maka-order? I-click mo lang yung item na napili mo, kunyari itong black na Katoliko Ako shirt. I-click mo lang yan. At dito, meron ka makikita mga sizes na pagpipilian mo. Extra small, small, medium, large, XL, 2XL, and 3XL. I-click mo lang tong buy it now. And then, mapupunta ka sa page na to at i-fill up mo yung mga necessary information na kailangan. And most importantly, huwag mong kakalimutan na ilagay ang iyong contact number kasi dito ka tatawagan at iti-text na magde-deliver ng ating mga merchandise item. And after mong ma-fill upan itong form na to, i-click mo lang yung continue shipping. And mapupunta ka na sa ating mode of payment. Take note na ang ating cash on deliveries ay available lamang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan at Rizal. And outside these areas, pwede ka magbayad through GCash, DragonPay, and PayPal. Dito sa DragonPay, dito available lahat ng mga major banks at mga remittance center natin at mga bayad center. So, pili mo lang yung DragonPay kung ito yung option na napili mo. Nagdi-deliver din tayo sa buong mundo through Teespring, ang ating international store. Para maka-order ka ng ating mga merchandise item, dito sa baba ng video na to, dyan sa may description box or dyan sa may comment section, ilalagay ko yung link kung saan ka pwedeng maka-order ng ating mga merchandise items. So, i-click mo lang yan. Shop now at Adrian Milag TV Merchandise Store. Thank you and God bless. So, that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So, this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.